Good afternoon po. Ayan, daramdaman nyo na ako, Nepo. Okay. Masaya ako po na kayo kay balena ng Diyos, ng ginuta mo. Masaya ho ba kayo na naririto po kayo sa sanktuaryo, sa bahay ng ating Panginoon? At salamat po na nagbigay kayo ng oras dahil ang sabi nga po nila, ang oras na ito ay oras ng pagpapahinga. Pero nilabanan po natin yan. Kinontrahan po natin. No, alam po natin, gusto natin na makapagbigay po tayo ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng buhay po natin. At muli po, masasabi ko na naman po na napakaganda. Paganda na po ng paganda ang mga mensahe na ating pong natatanggap sa ating Panginoon. At ito pong buwan ng Marso, ito pong month of March, ang pinakatema po natin ay yung believers supernatural powers. Sino pong naniniwala na meron kayong spiritual na power bilang mga mananampalataya po? Ano po, dapat maging malinaw po at alam po natin ito, na tayong mga mananampalataya, meron po tayong super o kamanghamanghang na kapangyarihan. At last Sunday po atin pong tinalakay yung the living word of God, ang buhay na salita ng Diyos. Tutunay po na buhay ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi po buhay ang salita ng Diyos, wala po ang bawat isa't isa sa atin dito sa hapong ito. Dahil po tinanggap ninyo ang buhay na salita ng Diyos. Kaya naririto po kayo. Amen po ba? Kaya nasusulat po sa Hebrews chapter 4 verse 12 kung gaano po kabisa, kung gaano po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive and active. Buhay po. Nasulat po ang salita ng Diyos 2,000 years ago na po. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin. Active. Pag sinabi pong active, nananatiling kumikilos ito. Kaya nga hanggang sa panahon po natin, nararanasan po natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Nababago po tayo. Amen po ba? Yung luma natin pagkatao nung marinig mo, tinanggap mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, nabago ka, merong kapangyarihan. Yan po yung salita ng Diyos. Kaya nga po, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Sabi po dyan, mas matalim po sa dalawang, yung espada na dalawa po yung kanyang talim. Ano po ang sabi dyan? It penetrates. Ito po ay tumatagos between, yung soul and spirit. Hindi ko po alam kung paano po yung in between po. Kung ano po yung pagitan ng spirito at ng kaluluwa. Pero ito po ay tumatagos. Ano pa po ang sabi dyan? Even to the dividing soul and spirit, joints and marrows, it judges the thoughts and attitude of our hearts. Kaya po alam ng Diyos ang mga puso po natin, kung ano po ang nilalaman ng puso po natin sa hapong ito. The living Word of God. May 4 po tayong tinalakay doon. Yung una po, yung God's Word help us to overcome sin. God's Word train us to be righteous. God's Word brings us prosperity and success. God's Word is the power to refute Satan's lie. At sa hapon naman pong ito, ating pong pag-aralan. Pakinggan po nating mabuti at ituon po natin ng mabuti ang ating kaisipan, ang ating puso sa salita po ng Diyos sa hapong ito. Amen po ba? Para pag lumabas po tayo sa pintuan na yan, hindi po tayo kayang tuksuhin o hindi po tayo kayang linlangin ng kaaway. Kaya nga po, buksan natin, naririto na po tayo. Gawin na po natin o ibigay natin ng buo yung ating pagkatao, yung pag-iisip po natin. Kaya nga po sa hapong ito, pag-aaralan po natin, sama-sama po natin pag-aralan
Sama-sama po tayong matuto. Sama-sama po natin buksan ang ating mga kanya-kanyang puso't isipan sa salita ng Diyos na may pinabagatan pong the powerful name of Jesus. Katulad po nung ating kinanta kanina, inawit po natin kanina. Gaano po ka-powerful ang pangalan ng ating Panginoong Jesus? Ano po ang sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11? Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That is our Lord Jesus. Yan po yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Gave him the name that is above every name. Kahit na po sa pangalan po ng presidente ng Amerika, ng Russia, ng China, walang sinabi ang mga pangalan na yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Pwede po natin bigyan ng papuri ba ang ating Panginoon? Ano po ang sabi sa verse 10? That at the name of Jesus, yan po yung ipinagkaloob, binigay na pangalan. The name of Jesus, every knee should bow. Kinakailangan dapat na ang lahat ng tuhod ay yuyuko. Kanino? Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. In heaven, ganyan po makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hindi lang po doon lang sa pangalan. Kung hindi, should bow in heaven and on earth and under the earth. Langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, ang lahat ay luluhod. Kahit na po si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Luluhod at luluhod yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. That is how powerful is the name of our Lord Jesus. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Yan po yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa New Testament hanggang Old Testament po, lahat po ng kinreate ng Diyos na mahininga, ang mga tao po, lalo na ang mga tao, hindi po pwedeng hindi luluhod at kanilang ipapahayag na iisa lang ang Diyos. Amen po ba? At yan po ay mapapatunayan natin sa Isaiah chapter 45, verse 22 to 23, ang nasusulat po, turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God, and there is no other. By myself have sworn, my mouth has uttered in all integrity a word that will not be revoked. Before me, every knee will bow, by me, every tongue will swear. Yan po, ganyan makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Do you believe? Do you believe? Dapat po, pinaniniwalaan ninyo. Nananampalataya po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. At yan naman po ay mabe-verify po natin sa Scripture, sa salita po ng ating Panginoon, na ang pangalan po ng Ama ay ipinagkaloob niya sa kanyang anak. Basahin po natin ang nasusulat sa John chapter 17 verse 11. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me. Ano ho ba yung pangalan ng Father na ikanyang binigay sa kanyang anak? Ano po? Jesus. Jesus. Uulitin ko po. Ang sabi po dito, Holy Father, protect them by the power of your name. Banal na Ama, protektahan mo sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan na ibinigay mo sa akin. Ano po ang pangalan na yan? Yan po yung pangalan. Jesus. At ang sabi po dito sa John chapter 17 verse 11, so that they may be one as we are one. Kaya nga po, there is only one name. Ano po? Sa Godhead or Trinity.
Alam po ninyo, dito po, marami pong mga tao ang nahihirapan pong umunawa. Bakit? Sinasabi ninyo, isa lang ang Diyos ninyo. Pero pag ano po, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, hindi ba tatlo ang Diyos ninyo? Totoo po, napakahirap unawain. Dahil ang ating kaisipan po ay limitado. Katulad po ng, meron pong nag-illustrate nito. Katulad po noong, kung yung, yung cellphone mo, yung luma, yung nauna noon, nakokonti po yung kaya niyang, i-accumulate na mga informasyon. Anong tawag doon sa niya? Memory. Yung memory niya. Pagkatapos, bumili ka ng bago ngayon. Bumili ka ng Apple. Ano ba yung latest ng Apple? 57 na ba? Pagkatapos, ang gagawin mo, kung ano ang laman nitong Apple na binili mo, Apple 57, ilalagay mo doon sa luma mong cellphone, hindi niya kaya talagang i-accept. Tama po ba? Tayo, ang kaisipan ng Diyos, hindi po natin kayang unawain yan. Kaya nga yung pamamaraan niya, hindi natin pamamaraan. Yung kaisipan niya, hindi natin kaisipan. Ang mga tao po ngayon, gusto nila, mas marunong pa sila sa Diyos. Pilit po nilang talagang inuunawa. Ang lahat po ng ito na nakasulat po dito, ating pong pinaniniwalaan sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Namumuhay po tayo ayon po sa pananampalataya. Kaya nga po dito, protect them by the power of your name, the name you have gave me, so that they may be one as we are one. At isa lang po yung pangalan na yan. Sa Matthew 28 verse 19, sabi, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ano po yung napansin ninyo sa pagkagawa po ng sentence na ito? Ang sabi po dito sa naka-highlight, itong kulay blue na ito, in the name of the Father. Meron bang letter S doon sa name? Pag walang letter S, ano po ang ibig sabihin nun? Singular. Ang ibig sabihin, isa. Pag merong S, plural. Tama po ba? Yan lang po yung natutunan ko ng English sa English. Pero, dapat po, pag nagbabasa tayo, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, tinitignan po natin yung pagka-construct, yung pagkagamit ng bawat words po. Kaya dito, ang sabi po, in the name. Kaya ang ibig sabihin dyan, iisa lang. Tama po ba? In the name. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Saan pa po natin makikita yan? Ang Acts chapter 2 verse 28. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Iisa lang po ang pangalan na ipinagkaloob po sa ilalim po ng langit, na pwede po na ang lahat ay luluhod po. Wala pong exemption. Lahat po sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. At walang ibang pangalan na ipinagkaloob na yan, na ang lahat ay luluhod, maliban lang po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yan po. Ang pangalan na yan, ang makapangyarihan sa lahat ng pangalan, at wala na pong higit pa sa pangalan na yan. Kaya nga po, sa hapong ito, pag-aralan natin, ano ba ang meron dito sa pangalan na ito? Kaya nga po lagi, pag nagsasalita po ako sa mga funeral service, tinatanong ko po yung mga tao. Madalas tayong lahat, atin pong sinasabi lang, lumalabas lang sa bibig po natin ang pangalang Jesus. Pero kung tatanungin tayo, ano ba ang meron sa pangalan ni Jesus? Ano ba ang meron? Marami po hindi alam kung ano ang meron sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dito pa lang po sa ating introduction, makikita na po natin
napatunayan natin, nabasa po natin na ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, siya po yung pinakamakapangyarihan na pangalan. At ang lahat ng ito, lahat ng may hininga, lahat ng tao, luluhod po yan. Yung mga creation po sa langit, dito sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ganyan po makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At wala na pong sinabing ibang pangalan pa dito na pwede pong luhuran ng tao. Hindi po ang Pope, hindi po ang mga pare, hindi po yung mga santo. Ang pangalan lang po ng Panginoong Hesus. Diyan lang po ang lahat luluhod. Tandaan po natin yan. Kaya nga po, sa pangalan po, the name of Jesus is the most powerful name we have. Amen po ba? The name of Jesus is the most powerful name we have. Bakit po? Salvation in His name. Kaligtasan, nasa kanyang pangalan. Yan lang po yung pangalan na pwede po na magkaroon ng kaligtasan ang tao. Kaya nga po, dito sa ating pag-aaralan ngayon, yung Acts chapter 4 verse 12, very familiar po na verse ito. Lagi nating naririnig, ewan ko po bakit hindi maunawaan ng mga tao. Bakit ang dami pa nilang tinatawagang pangalan? Ano po? Kaya dito po, ang sinasabi natin, lagi po natin itinuturo na ang Bible po, ito po yung may final authority. Kaya kung nakikinig po kayo ng ibang katuruan, po ninyo kaagad sa Bible, totoo kaya yan? Tingnan po ninyo kaagad sa Bible. Kaya po ganyan namin kayo ini-encourage na mag-enroll sa DEP, yung Discovery Education Program po ng ating church. Libre po yan, walang bayad. Even the materials po, libre po yan. Para lang para lalo po tayong lumawak yung kaalaman natin at lalo tayong tumibay, lumalim sa ating pananampalataya. Para hindi po tayo kaagad-agad na pwedeng isway o isama ng mga ibang katuruan. Ano po ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12? There is no one else who has the power to save us. Walang ibang kapangyarihan na pwede tayong iligtas. For there is only one name, and that name is Jesus, to whom God has given authority by which we must experience salvation. The name of Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoon. Naunawaan ho ba natin? Naunawaan ho ba ninyo? Kanino po pwede tayo ay makatanggap, magkaroon ng kaligtasan? Kanino pangalan? Tandaan na niya po yan. Jesus. Hindi po si Joseph, hindi si Maria. Hindi si Pedro, hindi si Juan. Amen po ba? Malinaw ho ba? Yan po ay salita ng Diyos. Nakasulat po sa Acts chapter 4 verse 12. Yan lang po. Malinaw na malinaw po sa atin. Ano po? Na ang pangalan na yan, dyan lang po natin matatagpuan ang kaligtasan. Kung may magtatanong, Pastor, paano ho ba yung mga nasa bundok na hindi na pwedeng abutin ng salita ng Diyos? Yung wala nang makakapunta, wala nang makakaakyat, yung hindi natin alam na meron pa pala sa ibang lugar na hindi pa napupuntahan ng mga misyonary. Ang kasagutan po dyan ay nasa Romans chapter 1 verse 20. Ang sabi po sa Romans chapter 1 verse 20. Romans chapter 1 verse 20. Ang sabi po dyan, yan po, anuhin po ninyo yan. Basahin po ninyo ng mabuti. For since, pag may nagtanong po sa inyo, paano yung mga nandoon sa talagang nakatago ng mga lugar na walang pwedeng pumasok, pwede ba silang maligtas? May excuse ba sila? Ayan po yung kasagutan. Romans chapter 1 verse 20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen. Ano po? Magbuhat po noong kinreate, nilalang ng Diyos, ang sanglibutan, ang langit po,
Lahat ng may hininga, lahat ng tao na merong mata, nakikita po nila kung ano ang nilikha ng Diyos. At sa sarili po nila, hindi pwedeng hindi lang na masasabi na merong isang makapangyarihan na Diyos na lumalang dyan. Gaano kaayos ang nilalang po ng Diyos. Maayos po sila. Hanggang ngayon, ang buwan at ang araw hindi nagbabanggaan. Meron po silang, tamang, eksaktong distansya. Bakit ang araw, ilang taon na yan, libu-libong taon na nandyan, bakit hindi nauubusan ng liwanag? Ang buwan, bakit hindi nauubusan ng liwanag? Bakit ang mga bituin na yan, hindi nahuhulog? Gawa ba ng tao yan? Kaya yan, ito po yung kasagutan niyan. Romans chapter 1 verse 20, "For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse." Amen po ba? Walang sino man po ang pwedeng, wala namang kasing pumunta rito na missionary para i-preach, ituro sa amin, sabihin sa amin na merong isang Diyos. Wala pong excuse. Kaya nga po ito yung kasagutan. Romans chapter 1 verse 20. Tandaan po ninyo yan. Sigurado po may magtatanong yan. Even po sa mga sa mga CEO po natin. Ano pa po ang sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 1 verse 12 up to 13? "To all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Sino daw po yung may karapatan na tawagin o maging anak ng Diyos? Dito po sa binasa natin sa John chapter 1 verse 12, mababasa po natin, napakaliwanag po. Yung mga may karapatan lang na maging anak ng Diyos ay yun lang lamang na tumanggap sa Kanya. Receive Him. Malinaw po ba sa atin? Ayan po, yung naka-blue, naka-highlight. "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name." Po, sila lang po yung may karapatan na tawagin ng mga anak ng Diyos. Malinaw po ba sa atin? Malinaw ya po? Masala ya po? Kaya katamo? Aintindihan tayo po? Nung ninumuretang dapat ating karapatan, ausandang anak na ning Diyos. Deta mo pong maniwala, kanino? Kenlagyong Jesus. Hindi na pong tinanggap mo kaya. Diatang sinampalataya mo kaya. Kenlagyong Jesus. Ila mo pong ating karapatan, ausan, anak na ning Diyos. Malinaw ya po? Malinaw po ba sa atin? Ano po? Ano pa ang sabi sa verse 13? "Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God." Amen po ba? Kaya nga po tayo, meron po tayong karapatan na maging anak po ng Diyos. Ito po ay granted, pinagkaloob po ito sa atin sa pamamagitan po ng pagtanggap natin kay Jesus. At sa sasampalataya po tayo. Mananampalataya tayo. Maniniwala tayo. Ano po? Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Malinaw po ba sa atin? Na ang salvation po, hindi po kani-kanino matatanggap. Iisa lang po ang panggagalingan ng salvation. Walang iba kung hindi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Sa 1 John chapter 2 verse 12, "I remind you, dear children, your sins have been permanently removed because of the power of His name." Kanino pangalan po yun? Na pwedeng magtanggal permanente. Ano po? Sa ating mga kasalanan. Kanino po pangalan yan? Kay Jesus. Kaya po, tandaan po natin, kapag ikaw lumapit sa ating Panginoong Jesus,
sinsiro ka sa iyong puso. Humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong mga nagawa. Anumang klaseng kasalanan yan. Ni bakas po, ni anino ng kasalanan mo yan, binura na po ng Diyos yan. Wala na po sa ating Panginoon. Pinatawad ka na niya. Amen po ba? Yan po yung kapangyarihan na meron sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Jesus has permanently taken away our sins. Permanently po. Bakit sasabihin ng iba? Parang hindi po eh. Alam po ninyo kasi ang kaaway, gagawa ng paraan na yan para i-condemn ka niya. Para sabihin niya, ipaalala niya muli yung mga nagawa mong kasalanan. Kaya ikaw naman, nakikinig ka naman sa kanyang weapon, Maya po, Satanas, tambing kang makiramdam. Pero kay salita na ng Ginoo, sasabyanan na, aneng kalinong-kalino, I remind you, dear children, your sins have been permanently removed because of the power of His name. Kaya, kapag sinusutsutan po kayo ni Satanas, naman tutunay mila ko kasalanan. Satanas, Kenny, turuanan mo yung mamasa kaya salita na. Salita na ng Diyos. Sasabihan na, ito sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 12. Ano ang sabi? Nire-remind nga ako Pinapaalalahanan ako para hindi ko makalimutan. Para yung mga sutsut mo na yan, hindi manaig sa aking kaisipan. Ayan po yung sabi, dear children, your sins have been permanently, tingnan mo, permanently removed. Paano natanggal? Turuki kaya ka na Satanas, po tayo mo balo. Makanano yung mila ko yung kasalanan ko, keng kapangyarihan na nilagyo, ning ka na kung Jesus. Jesus. Amen po ba? Dapat mabiyasa tamo pong mamia reason. Nung kareng itamo pong maging anak, oreng anak, potang ati, sasabihan ng dakatamo, anak atamong kabiasnan, mamia reason, mamia tamong dahilan. Ot ka Satanas, siya tama ka pamia dahilan. Tambing tamong makiramdam. Dapat po balo tayo. Igsalita na ng Diyos. Kaya ngayon pong hapong ito, pinapaalam po ng mabuti sa bawat isa't isa sa atin na sa pangalan lang po ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon ng kaligtasan at wala na pong iba. Amen po ba? Malino ya po kaya katamo. The name of Jesus is the most powerful name and we have direct access to the Father. Diretso. Ala na kandalanan pa. Ala na ngaliwandalan pa. Pag sinabi pong access, permission, liberty, or ability to enter, approach or pass to and from a place or to approach, communicate with a person or thing. Entrance, entry, way in, means of entry, ingress, approach, means of approach. Sa Tagalog po, daanan, daan, paglapit, pagpunta. Sino na po dito na naka-experience na bumibili po ng isang lote at itong lote na ito nasa likuran ng isang bahay o ng isang lote? Hindi ho ba kung bibilhin mo yon pag sinabi sa iyo nung nagbebenta, kasi ingabon ayan at sukit ang kagulutan na nining baleng ay ni. Ingkutang, nano ingkutang mo? Atin niya bang access? Atin niya bang pidalanan? Atin niya bang pidalanan sakin? Atin niya bang pidalanan tao? Yun po yung ibig sabihin ng access. Kaya nga po dito, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon po tayo ng, ng daan. Diretso po yan, access to the Father. Basahin po natin na nakasulat sa Ephesians chapter 2, verse 18. And now, because we are united to Christ. Sino na po yun nakipag-isa na kay Kristo? Kung kayo po ay nakipag-isa na kay Kristo, dapat alam po ninyo na meron kayong access sa Ama.
Kaya ano po ang sabi? We both have equal and direct access. Hindi po yung mas higit yung kanyang access. Hindi ba sa iba, pag binigyan ng access, ng daanan, yung iba, di na ane kalati. Makanya manimbing niya ng dahalan naman nini. Milubing ka na akong tricycle. Ne? Pero kini ano po ang sinabi? We both have equal and direct access in the realm of the Holy Spirit to come before the Father. Tayo pong lahat, pantay-pantay po yung access natin. Yung pong daanan natin. Kung paano po tayo makarating sa Ama. Wala pong favoritism dito. Dahil ikaw ay laging nasa church, mas malaki yung access mo. Hindi po. Pantay-pantay, sabi po ng salita ng Diyos. Saan pa po natin matatagpuan yan? Sa Ephesians chapter 3, verse 11 hanggang 12. This was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in Him. Boldness and access with confidence. Sabi po dyan, yung confidence, kumpiyansa, pagtitiwala po natin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yan po yung meron sa kapangyarihan ng pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Yan po yung kanyang naibibigay. Yan po yung pakinabang natin. Yan po yung nararanasan natin. Yung una, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, doon lang po natin matatanggap yung kaligtasan. Pangalawa po, yung access natin sa Father. Ganyan po makapangyarihan ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Sa Romans chapter 5 verse 1 to 2. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Ano po? Alam po ninyo, napakarami po sa panahon na ito na nagsasabi na sila raw yung access, sila yung daan, para makapunta ka sa langit o makausap mo si Jesus o ang Father. Kaya yung iba po, gumagamit pa ng ibang tao. Tayo po, wala na yan. Pag-aaralan pa po natin ng mabuti kung paano po yung access by faith na yan, ay nararanasan ng bawat isa't isa sa atin. Sino ho ba ngayon sa kasalukuyan na ito? Pag nanalangin kayo, dumadaan muna kayo sa amin. Meron ho ba? Wala, di ba? Paano po ang ginagawa ninyo? Hindi ba diretso kayo kaagad sa Ama? Bakit? Dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, tayo ngayon, nakakalapit po tayo, nakakaharap tayo sa Ama dahil sa ating Panginoong Jesus. Sa John chapter 10 verse 9 to 10, sabi po, I am the door. Ang sabi po ni Jesus, I am the door. Ako yung pinto. Talagang gumamit na po dito na para maunawaan ng tao kung kanino tayo dapat dumaan. Kanino yung access. Ang sabi ni Jesus, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pastures. Then, sa verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Kapag tayo po ay nakay Jesus, napakarami pong pakinabang, napakarami pong mga promises, napakaraming mga blessings. Bakit po ang mga iba nating mga kapatid, nararanasan nila yung mga pangako po ng ating Panginoon. Kanina po sa aming CEO, ang nag-share po yung isang ating kapatid,
ang nasabi niya po, mahigit sa 3,000 promises po, mayroon ang Bible. Ang ipinangako po sa atin. Bakit doon sa 3,000 na yan? Mangilan-ngilan lang po yung nakakaranas sa atin sa mga pangakong yan. Sila lang ba yung tunay na naniniwala sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus? Paano kaya tayo? Paano po natin nararanasan yung kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ating pong kanya-kanyang buhay? Kung sinabi po dito, I am the door. Natural, kung yan lang po yung pinto na papasok dito, tayong lahat, dyan lang tayo dadaan. Tama po ba? Kaya dito, sinasabi po rito, sino yung pinto na sinasabi dito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa Kanya lang tayo dadaan. Sa Kanya lang po tayo, yung kung pinto yan, papasok. Amen po ba? Ano pa po ang sabi ng John chapter 14 verse 6? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan lang ni Jesus. Masalaya po kaya katamo. Maliwanag po ba sa atin? Kaya nga po dito, si Jesus lang po yung access, siya lang po yung door, yung pintuan, siya lang po yung gate. Siya lang po yung daan para po tayo ay makarating sa Ama. At ito po ay yung pong siya lang sa Kanya lahat. Siya po yung pinaka-source ng lahat kung ano pong meron tayo. Amen po ba? Kaya nga po, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, pwede po nating hilingin anuman po ang gusto ninyo. Pero, pag-aralan po natin. Meron po, hindi po pwede yung, Pastor, sinabi mo, sinabi na ni salita ng Diyos, maski na anyaran mo, King Diyos. Panigaralan tayo pa po. Bakit? May sabi itang makanyan. Malyari po, hindi po pwede na walang kondisyon yan. Ano po? Ano ang sabi ng John chapter 14 verse 13 up to 14? You can ask anything, you can ask for anything in my name. Pwede ninyo, sabi niya, pwede ninyong hilingin ang anumang bagay sa aking pangalan, sabi po ng ating Panginoong Hesus. And I will do it. At gagawin naman ni Jesus. So that the Son can bring glory to the Father. Sabi po, yes, ask me for anything in my name and I will do it. Lahat po pwede. Ano man po yung kahilingan ninyo, pwede po yan. Nahilingin natin, dalhin natin sa ating Panginoon. At gagawin naman po niya, yan po yung sabi niya. Yan ang sabi niya. Ano po ba ang sabi pa sa John chapter 15 verse 16? You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Sino daw po yung pumili sa atin? Si Jesus. Inappoint niya po tayo. Pinili niya tayo para daw po? Para magbunga po tayo. Magbunga po tayo doon sa mga bungang hindi nasisira. Ano ho ba yung bunga na hindi nasisira? Yan po yung mga kaluluwa na ilalapit, na idadala po natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, whatsoever you ask in my name, sabi po diyan, the Father will give you. Kapag ito po yung nangyayari, ito po yung naipamumuhay po natin, nagbeber po tayo ng bunga. Kaya nga, ang sabi rito, sa pangalan po ng ating Panginoon, pwede po nating hilingin ang lahat.
At pwede rin pong ibigay yan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po yung anything dito, ang ibig sabihin dyan, ano po, according sa kanyang kagustuhan o kalooban o ayon po sa kanyang salita. Hindi po basta-basta na humingi ka. Dapat ayon sa kalooban, kagustuhan ng Diyos. Ano po? Ayon sa kanyang salita. Ano ba ang sinasabi sa salita ng Diyos? Sa 1 John chapter 5 verse 13 up to 14, ang sabi po dito, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Malinaw yan po kaya katamo. Opo, pwede tamo pong manyag. Kengig pa. Pwede nga po, gana-gana. Pero, nano po yung sinabi na kini? I write this things to you, who believe in the name of the Son of God. Dito pong maniwala, sasampalataya, keng lagyo na ning anak ning Diyos. Nano yung lagyong ay ita? Jesus. So that you may know, bang abaluyo, ana po ken, that you have eternal life, na ating kayong, na ano po, be alang hanggan, buhay na walang hanggan. Alam mo ba ninyo yon? Malinaw ho ba sa inyo? Na kayo po na tumanggap, na kumilala, sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, meron kayong buhay na walang hanggan? Kaya po dito sa verse 14, ano niya? This is the confidence. Ito yung kumpiyansa po natin, ito yung tiwala po natin. We have in approaching God, na pag tayo po ay lumapit sa Diyos, that if we ask anything according to His will, na kung ano po yung ating hihilingin, ano man po yung hihilingin natin, ayon sa kanyang kalooban, ano po, ayon sa kanyang salita, He hears us. Pakikinggan niya po tayo. Ganyan po makapangyarihan yung pangalan po ng ating Panginoong Hesus. If you believe in the name of Jesus, you will be confident to pray to God about anything according to His will. Marami na pong nagpatotoo dito sa harapan. Every Wednesday po. Yun pong prayer meeting po natin. Kung wala rin po kayong ginagawa na importante, mag-attend po kayo ng prayer meeting every Wednesday. Dito po mapapatotohanan po natin kung gaano po makapangyarihan yung pangalan ng ating Panginoong Hesus. Marami na pong nagpatunay yan sa ating mga kapatid. Kaya nga po, every Wednesday, marami po yung ginagawang himala ng Diyos sa mga kapatid po natin. Gusto po ninyo ma-experience yan? Punta po kayo, dumalo kayo ng prayer meeting po natin. Panghuli po, the name of Jesus is the most powerful name and we have authority in His name. Meron po tayong kapamahalaan. Binigyan po tayong kapamahalaan. Sa pamamagitan ng pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Sino po ang nakakaalam nito na meron kayong authority? Alam po ninyo, number 1 na tinatanggal ng kaawayan. Yan po yung ninanakaw niya sa atin. Yung pong steal, kill, and destroy sa John 10:10 po. Yan po yung number 1. Kaya nga po yung iba, sumisimba naman ako, nagsisimba naman ako. Nagbabasa naman ako ng Bible. Bakit? Andali kong matisod. Andali kong masaktan. Alam po ba ninyo na pati ang sarili ninyo, pwede ninyong i-rebuke sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Kapag dumarating yung panahon na ikaw ay nagkakaroon na ng doubt, ng unbelief sa iyong sarili, i-rebuke mo na sa pangalan ni Hesus yung sarili mo. Amen po ba? Maniwala kayo o ali kayo? Ako po, ginagawa ko yun.
Kapag dumarating na po yung bang nanghihimagod na ako, pagod na ako, na parang yung mga paa ko, ayaw nang tumayo, ayaw nang pumunta sa church. Ang gagawin ko po, in the mighty name of Jesus. O Israel, dembitis mo, in the mighty name of Jesus. Utusan ko la. Lumakad la, talakad la. Kasi po, may kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Aliwa mo po rin nga asawa, tamo rin re-rebuke tamo. Kaya po, pelalo rin sarili tamo, i-rebuke tamo. Amen po ba? Kaya nga po, dito sa ating pinag-aaralan, yung pong authority, yung kapamahalaan, sino po yung na-experience na niya na binigyan po siya ng, ng power of attorney? Sino po yung naka-experience nito? Ang power of attorney po, minsan po, madalas may limitasyon po yan. Kapag sinabi mo, attorney, pwede mo kong panggawang power of attorney, itang tungkol mo, kempera. Nung tungkol mo kempera, ang gaya ka rin. Pero nung sabihan mo, tungkol kempera, karen pibanjan, karen bale, at nung makanano kong lumakad, dinan mo kong authority. Po. Makanya niya po in power of attorney. Pero atin niya pong hangganan. Meron pong hangganan yung power of attorney. Ano po? Yung power of attorney hanggang dito lang sa lupa. Amen po ba? Pero yung authority na ipinagkaloob sa atin ayon sa kapangyarihan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, hindi lang po panglupa. Dahil yung power of attorney na ginagawa po ng mga lawyer, hindi niya pwedeng itaboy si Satanas. Hindi niya pwedeng sabihin, dahil sa power of attorney na pinagkaloob na pinagawa ko kay attorney, blah, 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 Satanas, makokakeni. Putuki, kalyana ko mo Satanas. Pero ito pong pinagkaloob na authority, yung kapamalahaan na ipinagkaloob po sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ito po ay yung pinakamakapangyarihan na kapamahalaan na pinagkaloob. At ito po yung lagi ko sinasabi na lagi pong tinatanggal ng kaaway sa ating kaisipan. Kaya madalas bumabagsak tayo. Hindi natin alam yung ginagawa natin. Kung ano yung gagawin. Pag nandun ka na sa bingit ng karamdaman, ang una mong naiisip, sino kayang doktor, sino kayang espesyalista ang aking lalapitan? Pag nangangailangan ka na, pambayad ng ilaw, pambayad ng kuryente, ng tubig, ng bahay, hindi mo na alam kung sino yung lalapitan mo. Nakakalimutan mo kaagad na meron palang pangalang Jesus. Kaya po dito sabi ng Matthew chapter 16 verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Yan po yung kapangyarihan, higit pa sa power of attorney. Naunawaan po ba natin? Binigay po sa atin yung susi ng kaharian ng langit that whatever you bind on earth, kung ano man yung talian mo dito sa lupa, ano po ang sabi? Will be bound in heaven. Tatalian din po sa langit. Yan po yung meron tayong kapamahalaan. Mga kapatid, ganyan din po tayo makapangyarihan. Tandaan ninyo yan. Kaya yan ang ninanakaw ng kaaway. Yan yung ayaw niyang ipamuhay, yung mangyari sa buhay po natin. Para tayong mga mananampalataya ay maging matatag, maging matagumpay sa ating buhay espiritual. Yan po yung kapamahalaan. Authority in His name. Dahil po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, pwede mong sabihin, in the mighty name of my Lord Jesus Christ, I bind you, Satan. Wala kang pwedeng gawin sa aking buhay o sa aking pamilya. Yan po, kapag yan po yung ginagamit natin, hindi lang po sa lupa yan, hanggang sa langit. Yung pong power of attorney hanggang lupa lang po yan.
pero minsan mapagmaragulta na. Pero ito pong authority na ito, yung kapamahalaan po na pinagkaloob sa atin, dapat pagmalaki po natin ito. Dapat nangyayari, nagagawa natin, na ipamumuhay po natin. Ang kaaway po natin, hindi po literal na tao. Mga espiritu po yan, na inaangkin ang tao. Sinasaniban. Kaya nga po, noong ilang years na po, pagkatapos po ng prayer works, every Saturday po yung ginagawa. Yung prayer works po, yan po yung prayer meeting na ginawa po natin ng every Wednesday. Bumababa po kami dyan sa hagdan na yan. Si Pastor Manny, ako, si Pastor John, Pastor Carl, sila Sister Nelia, Sister Yoli, yung mga kapatid po natin. Tapos meron po nakapark dyan na motor. Nasa gitna po, yung po natin yung hagdan, pababa. Sabi ko, kasigahan na naman ng mikibandi kayong motor ay pinark na kayo, libutan. Sabi ko, yun pala, yung nagmamaneho nun, naghahanap po na pwedeng magpalayas ng masamang espiritu doon sa kaibigan niya po ata yun o kapatid niya, kaibigan po. Dahil pumunta na po siya sa LNW, doon sa Malabanyas, tinanggila. Meron po nagsabi dito sa tayo mo subukan king Calvary, kaya pala nandyan siya. Noon naman pong sinabi niya sa amin yon, hindi po kami natakot. Nanalangin po kami. At alam po namin, binigyan kami ng kapamahalaan ng ating Diyos. Na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, hindi pwedeng hindi lalayas yung masamang espiritu na nananahan, umaangkin doon sa tao. Sa madaling salita, pinuntahan po namin dyan sa may McDonald's, sa harapan po ng AO, yung dating McDonald's po dyan, doon sa likuran. Nung makita po namin, ang sabi ng mga lalaki po doon, malalaki na po kami pero kaya niya kaming ihagis, sabi niya. Kami po naranasan namin, ilan na kami, 5 na kami na malalaki. Kaya niya pa rin kaming ihagis. Pero noong gamitin po namin, nanalangin kami sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ginamit po namin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. May koya, ing demonyo. O nung itang power of attorney kaya, yung dadalami. Ikang masamang espiritu. Dadalaking power of attorney, ba't siya pa mo kang judge sini? Amo. Siguro pamalda ka na kami mo ka rin. Pero doon po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, yung pong authority, yung kapamahalaan na pinagkaloob po sa amin, nagawa po namin na palayasin yung masamang espiritu na yun sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Alam po ninyo, hindi lang po sa amin yun. Hindi lang kami na mga pastor, mga elder, mga deacons, ang merong kapamahalaan. Kung hindi tayong lahat, dahil po yung Hesus na merong kami, yung banal na espiritong merong kami, kayo rin po meron. Ang pinag-uusapan po dito, paano po ninyo, paano ninyo ginagamit ito? Paano ninyo ipinamumuhay ito? Paano ninyo nararanasan ang kapangyarihan na yan, yung kapamahalaan na yan sa buhay ninyo? Kaya po kung minsan, kami po ay napoprostrate. Minsan po, depressed kami. Desperado ito yapin. Ingkahin na po. No? Kapag meron pong may karamdaman, merong naaalihan ng masamang espiritu, tatawagin pa yung mga pastor o yung mga elder. Ini po yung tandaan ninyo. Ito po yung tandaan ninyo. Kung ano po yung may kapangyarihan, yung kapamahalaan na pinagkatiwala po, pinagkaloob ng Diyos sa amin, ganyan din po meron kayo. I-practice niya po. Dahil po hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, ng timidity, yung mahiyain. Ano po yung pinagkaloob sa atin? Yung espiritu po ng yung power, yung love, yung self-discipline. Yan po yung ipinagkaloob sa atin. Kaya nga po pare-pareho lang
Kung ano pong meron kaming banal na espiritu, yung kapangyarihan po na yan, nandyan din po sa inyo. Amen po ba? Parang meron, ano lang po yan meron kaming 45. Kayo meron din kayong 45. Kapag meron pong mga kalaban, ano po, tatawagin ninyo kami. Sir, meron pong kaaway doon. Oh, bakit? Ala ko waring baril. Atin po. Pero mas biyasa ko po kaya kami. Ala pong biyasa-biyasa kini. Alaya pong favoritism in Diyos. Para-pareho tamo po. Itang kapangyarihan na yan, para-pareho yamo po. At kaya impisa sabihan, makanano kang maniwala kay lagyo ng Jesus. Makanano yan, in lagyo ng Jesus. At kaya puso mo. At kaya kaisipan mo. Kaya nga po, dito, kung whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Nung kapanahunan po ito ng ating Panginoon, na nandito po siya sa lupa, na human flesh pa po siya. Pinangako niya po ito sa kanyang mga disipulo, na yung susi ng kaharian ng langit po, yung ipagkakaloob niya. Pagkatapos po ng resurrection, at bago po siya umakyat sa langit, sinabi niya po sa kanyang mga disipulo. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 28 verse 18 up to 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the earth. Kahit na po si Satanas, na sinasabi natin na siya pa rin yung hari o yung Diyos ng mundong ito. Wala po siyang kapangyarihan. Wala po siyang kapamahalaan laban sa atin o sa mga mananampalataya. Maliban lang po kung papayagan ninyo o papayagan natin. Doon lang po nakakakilos ang kaaway. Tandaan po ninyo yan. Doon lang po siya nakakakilos. Bakit nagiging mainitin yung ulo natin? Pwede ho ba nating kontrolin yan? Pwede ho ba nating i-rebuke yung sarili natin na in the mighty name of Jesus, ika Israel, impalim bunto ka yan, palakwang keke ka. Pwede ho ba yun? Kapag ganun tinutokso na tayo ng kaaway, makakagawa lang, iinit yung ulo natin kapag pinapayagan lang po natin. Pero kung hindi natin papayagan, hindi mangyayari na iinit ang ulo mo. Tama po ba? Kung madakdak ka, pwede namang maging madakdak, masalita. Pwede mong rebuke sarili. Sarame ingasbuk ko. In the mighty name of Jesus. O asbuk ko, tuknang kang magsalita. Sarame. Ingkay. Yan po yung kapangyarihan natin. Na si Satanas, nag-take advantage po siya. Denny, sa guliha mo ini pong malibuntok. Labihan ko. Lalo na rin driver, tamang driver. Labihan ko mo, padala ko pa itang mabilis, kabat pakat kay niya na. Labihan ko mo na nanin sa biyana. Pero kung alam po natin yung authority po natin, kapag may nag-cut, ano ang gagawin natin? Lord, patawaran ko niya po ito. Ingatan me po, ken tutuki. Gisingan me pong marano bangya mamaligwa. Ingatan niyo po. Rening magmanewong, natawa nga po ako nung minsan imbis na barumbado, ang sinabi po, Lord, patawaran niyo po rening driver akamuti. Kamuti lang kasi kaya makanya lang mag-drive. Ingatan niyo po rening driver akamuti. Retang masyadong mabilis magmaneho. Ito isipan rin kaya bera kindalan. Kaya nga po, dito, makakakilos lang po ang kaaway sa ating kapag pinayagan po natin. Kung hindi natin papayagan at gagamitin natin yung kapamahalaan na meron po tayo, hindi siya makakakilos. Amen po ba? Hindi siya makakagawa.
gawa po sa buhay po natin. Ano po ang sabi ng Mark 16:15? Mark chapter 16, verse 15 to 18. He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes," sabi po dyan, "and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons." Tingnan po ninyo yung kapamahalaan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kapamahalaan po, sabi po dyan, "and these signs," "will accompany those who believe." Kanino daw sila sumasampalataya? Kanino pangalan? Sabi po dyan, "in my name." Kanino pangalan? Kay Jesus. "They will drive out demons." Ngayon po, ang tanong, sumasampalataya po ba kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Kung sumasampalataya kayo sa pangalan ng ating Panginoon, meron kayong kapamahalaan. Kahit hindi ninyo tawagin ang pastor, ang mga elders, kaya po ninyong magpalayas ng masasamang espiritu. Malinaw ya po? Malinaw ho ba sa atin? Halimbawa, ito yung na sinasaniban ng masamang espiritu. Tinawag ka, nandiyan ka na. Pagkatapos ang gagawin mo, "Awsang ko pa mo po rin, Pastor, King Calvary po." Nandun ka na nga. Kaya nga ikaw ang tinawag, kaya nga ikaw ang naroroon. Nandoon ka na, doon sa lugar na yon. Para gawin mo kung ano yung dapat gawin mo. Kung ano yung merong kang kapamalan, di manalangin ka na. Manampalataya ka. Nananampalataya ka sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Di palayasin mo yung masamang espiritu na nandyan sa taong yan. Hindi mo na dapat tawagin pa si pastor. Amen po ba? Naunawaan ho ba natin? Na kayong lahat na nakakarinig, na naririto sa loob ng tahanan ng Diyos, na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Meron na po kayong authority. Kaya nga, anak kayo ng Diyos eh. Kung anak po tayo ng Diyos, yung meron ang Diyos, meron tayo. Amen. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Ano pa po ang sabi dyan? "Drive out demons, they will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick." Pwede po tayong lahat magpalayas ng masasamang espiritu at pwede po tayo, ano po ang sabi dyan? Lay hands on the sick. Pag may karamdaman po, pwede po kayong mag-lay hands. Ipatong po ninyo ang kamay ninyo. At sa pangalan ni Jesus, ikaw nalagnat, umalis ka sa anak ko, o kung anak mo yan, o kung asawa mo yan, kung tatay mo yan, kung ina mo yan, o kung kaibigan mo pa yan, o kung kapitbahay mo yan. You have the authority. Amen po ba? Amen. Magagawa po ninyo. Kung anong meron kami, hindi po kami mas makapangyarihan sa inyo. Yung kapangyarihan na meron kami, yung pangalan ni Jesus na amin pong pinaniniwalaan, parehas lang po ng pangalang Jesus kung yan ang pinaniniwalaan ninyo. Amen po ba? Pwede po. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po? Ano po ang sabi? Pwede kayo mag-lay hands on the sick and they will get well. Nanalangin ka. Natural ang inaasahan mo, gagaling siya. Ang sinabi po dito, ano po? Go into all the world and preach the gospel to all creation. I-preach mo ang gospel sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Yung tao po, no? Hindi po yung mga hayop.
Tao po ang pinag-uusapan po dito. Ano po? Kaya nga po, naniniwala kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Naniniwala ho ba kayo na darating ang panahon po na dito sa church po natin, makakakita po tayo ng mga milagro na hindi pa natin nakita sa mata po natin? Tahimik, may dumaan po na anghel. Dapat po kasi maniwala po tayo. Sumampalataya po tayo. Ano po ang kwenta? Kung naririto po tayo every Sunday, nakikinig ng salita ng Diyos. At ang mga salita ng Diyos ay hindi po natin nalalasahan, hindi natin nangunguya ng mabuti. Na para bang karni na pag kinain mo yung steak, sinubo mo, nginunguya mo, ninanamnam mong mabuti bago mo lunukin. Dapat ang salita po ng Diyos ganyan po. Unawain po natin. Hingin po natin sa Diyos, Lord, bigyan mo pa po ako ng wisdom. Bigyan mo ako ng knowledge. Bigyan mo ako ng understanding. Kung paano po itong mga salita ninyo na makapangyarihan, na kumilos po, na mag-manifest, ma-apply ko sa aking buhay. Na ito pong kapamahalaan, itong authority na ipinagkaloob niyo sa akin, magawa ko po, mangyari sa aking buhay. Binigyan po tayo ng authority. Hindi lang po para i-share natin ang gospel. Kung hindi, binigyan tayo ng authority para po magpalayas ng masasamang espiritu. Magpagaling ng may mga karamdaman. Amen po ba? Kahit na po kayo, kapag kayo ay may karamdaman, patungan po ninyo yung sarili ninyo. Kung saan may sakit. Masakit ang ulo ninyo, may sipong kayo, may alta presyon kayo, patong mo. Masakit ang baywang mo, in the mighty name of Jesus, ikang baywang, ikang sakit, kaya baywang ko makoka, in the mighty name of Jesus. Masakit ang paa mo, in the mighty name of Jesus, ikang ating sakit kembitis ko, makoka. Ika dapat kining katawan ay ni, uling ing katawan ay ni templo ni banal espiritu. Kanya po ninyo maipakikita kay Satanas na kayo ay anak ng Diyos. Na kayo ay merong authority, merong kayong kapamahalaan. Na kayo ipinamumuhay ninyo ang mga salita ng Diyos. Kaya sumawaya po. Sumawaya kaya katamo. Magsasawa po yan. Ano po? Denny Ranking Calvary Temple, talagang tinatayuan nila. Alam na nila ngayon yung authority nila. Kaya hindi na tayo basta-basta na makakapasok o sa kanila. Makakapanakit dahil alam na nila yung authority nila. Alam nila yung pangalang Jesus. Alam po ninyo na nasa Baguio ako, nag-aaral pa ako. Gabi na po yan, matutulog kami. Matutulog. Dahil po, ang mga bahay sa Baguio, kapag nandyan sa may cliff doon sa bangin, nagiging 3rd floor yan, nagiging 4th floor. Ano po, dire-diretso. Doon po ako sa 2nd floor. Pagkahiga ko po ng ganyan, nanalangin po ako. Pagkahiga ko ng ganyan, dahil po yung kama ko dito, tapos may pinto, wala siyang pintuan, kortina po siya, tapos bintana dito. Hindi pa po tapos yun. Tapos yung pinaka-main door po nandun. Pagkahiga ko po ng ganyan, dahil yung kortina kulay red, hindi naman ako nananaginip. Kahiga-higa ko nga eh. Pagkatapos pagtingin ko po doon sa kortina, meron pong na itim. Na tinitingnan kong pilit yung mukha, wala po ako makita, tapos titingin po ako sa ilalim, nakalutang siya. Kulay itim po. Tapos may hawak na tinidor. Balo gawa na ako atang pork chop. Kaya na po. Palapit sa akin. Natural po, nakakumot po ako. Gusto ko pong tumayo, hindi ako makatayo. Talagang totoo po ito. Gusto ko pong sabihin, isigaw yung salita, yung pangalan ni Jesus, hindi ko po masabi, hindi ko po mabuka yung bibig ko. Bala mo po talagang
ating kinanyang kayo nga subok ko. Sa isip ko po, yung inches na po. Pero alang luluwal. Ala pong luluwal. Tinig. Noong nandun na po, nakahiga ako, nung malapit na po ng ganyan, dahil po hindi ako tumitigil sa isip ko, in Jesus name. Nung marami na pong beses kong gustong bigkasin yung pangalang Jesus, noong pong nakasigaw na po ako, in Jesus name, sabi ko po, tiro kayo po, lumayas ka. Tumayo po ako, nakatayo po ako, pagkatapos hinahanap ko po, tinitignan ko ng ganyan. Hinahanap ko po. Lumabas po ako. Tumakbo po ako sa itaas. Pagkatapos, binalikan ko. Tinignan ko, wala na. Ano po? Balik po ako sa kama ko. Lord, salamat po. Salamat po. Pinrotektahan mo ako. Alam po ninyo, dapat yung pangalang Jesus, bakit po pinipigilan ng demonyo na hindi lumabas sa bibig natin ang pangalang Jesus? Dahil po matutuliligla, matatarantala, agyo, pakiramdaman. Hindi nila kayang pakinggan yung pangalang Jesus. Kaya nga po nung bumuka ang bibig ko at meron na pong tinig, in the mighty name of Jesus, lumayas ka. May walaya po. Pero yung tibok ng puso ko noon, ang lakas po. Akala ko po mamamatay ako doon dahil po naninigas ako. Hindi ako makatayo talaga. May paralyze siya po yung katawang ko. Pero nung nasabi ko po yung pangalan ni Jesus, biglang kumalma po yung aking katawan. Nawala po yun. Demonyo ya po ito. Inkain. Dito po sa ating pinag-aaralan. Yan po yung gustong ipahiwatig ng salita ng Diyos sa atin. Na ang bawat isa't isa sa atin meron pong kapamahalaan, merong authority. Gamitin po natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Jesus has given us the authority po. Tandaan po ninyo, binigyan po tayo ng authority ng ating Panginoon. Naunawaan ho ba natin? Kaya ako pa dapat manaus, pastor, para palayasan niya po yung demonyo. Nung atsuno ko ka rin, gawan nyo na po in kaya kayong assignment. Amen po ba? Sa Luke chapter 10, verse 17 to 20, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. Nagmamalaki po sila. Lord, sasabihan na king Jesus, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority. Sabi po dyan ni Jesus. To trample. Ito po, napakaano na ito. Itong Luke chapter 10 verse 19 pong ito. I have given you authority. Sino po yung tinutukoy dito na binigyan ng kapamahalaan? Tayo po na sumasampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tayo po na tumanggap sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Ano po ang sabi? To trample, lamukutan me on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Hindi po sinabing some, all the power of the enemy. Ganyan po makapangyarihan. Yan pong kapamahalaan na ipinagkaloob sa atin. Yan po yung kapangyarihan na pwedeng mangyari o gawin. All the power of the enemy. Kaya po nating, pagtagumpayan, labanan. Ano pa po ang sabi? Diyan, all the power of the enemy, nothing will harm you. Wala pong pwedeng manakit sa atin. Kaya nga nasasaktan lang tayo. Uulitin ko, dahil pinahihintulutan lang po natin. Huwag ninyong pahintulutan, gamitin ninyo yung authority ninyo, yung kapamahalaan ninyo na pinagkaloob ng ating Panginoon. Amen po ba? Huwag kayo nang pasindak sa kaaway. Tayo ang sumindak sa Kanya. Verse 20, however, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Tingnan po ninyo yan.
Kapag nagagawa pala natin yung kapamahalan natin, to trample, lamukutan me, ne panumbukan me, pandamusakan me, ingkalaban. Nano po isasabihan na, however, do not rejoice that the Spirit submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Amen po ba? We can overcome all the powers of the enemy if we confidently use the powerful name of Jesus. Kahit ano pong sitwasyon na inyo pong dinaranas, nasaan kayo, banggitin po ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. The most powerful name, the name above all names. Makapangyarihan po ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. The name of Jesus is the most powerful name, and we have, mag-review tayo na po, salvation in His name, access to the Father, authority in His name. Last verse, Psalms chapter 5, verse 11 to 12. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them. But those who love your name, pag sinabi pong love your name, honor your name, may rejoice in you. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Let us continue to love and honor the name of Jesus to experience His favor every day. Sino po ang nakaunawa na kayo ay meron pong kapamahalaan, authority? Sino po sa inyo na naniniwala sa pangalan ni Jesus, nagkaroon po kayo ng salvation, ng kaligtasan? Sino po ngayon sa inyo na si Jesus lamang ang daan patungo sa Ama? At yung authority po ninyo, huwag ninyong kalilimutan, mga kapatid. Amen po ba? Authority para po mag-drive out ng demons, to heal the sick. Amen. To heal the sick. Kaya po, magmula ngayon, kayo mismo, kung ano po yung napag-aralan natin ngayon, dapat na ipamumuhay o maisagawa po natin. At pag yan po ay nagawa po natin, ang kaaway po hindi na matutuwa sa atin. Tandaan ninyo, hindi naman tayo tatantanan ng kaaway. At ang gagawin niya yan, magbibigay po siya ng amnesia sa atin, sa inyo, para hindi na ninyo maranasan yung authority na yan o yung kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Pero kaya po niya. May antidote yan eh. Ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus. In the mighty name of Jesus, Satanas, emo ko agyo. Uli nga ako, anak na ako ning makapangyarihan at Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, nawa, sa hapong ito, lubos po nating naunawaan kung ano ang meron kayo. Dahil tinanggap ninyo si Kristo. Dahil sumasampalataya kayo sa Kanyang pangalan, may kapangyarihan po tayo. Amen po. We are more than conqueror. We are victorious. Greater is He that is within us than he who is in this world. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po